Iba't iba ang nararamdaman natin kapag bumibisita tayo sa isang lugar, di ba? Lalo na kung may espesyal na selebrasyon kagaya ng Christmas na nangyayari lang once a year. At kagaya din sa Pinas ay pinaghahandaan din dito sa Germany ang pag-celebrate ng Pasko. At kakaiba nga ang pag-celebrate ng Pasko dito. Kilalang tradisyon na nga dito sa Germany ang Weihnachtsmarkt or tinatawag na Christmas Market. Sa Stuttgart nga pala namin pinili na ma-experience ang Weihnachtsmarkt. Kaya panoorin nyo itong video na ito para makita nyo rin at malaman kung paano mag-celebrate ng Pasko dito sa Germany. Tara, biyahin na tayo! Tren nga pala ang pinaka-common na transportation dito sa Germany. Napaka-komportable nga ng pagbiyahe ng tren. Sa tren ay pwede ka rin bumili ng kape at ibang maiinom, pati na rin ng iba't ibang kakain. Talagang hindi ka magugutom sa biyahe. Yun nga lang ay medyo may kamahalan ng konti ang mga binibenta dito. Kakarating lang nga namin dito sa Stuttgart, halos 1 oras lang ang tinagal ng biyahe namin. Lalakarin lang pala namin kung nasaan ang Weihnachtsmarkt para mamayang gabi pagbalik namin ay alam na namin kung nasaan. Ito na nga pala ang sentro ng Stuttgart at ito yung tinatawag nilang shopping district. Ito nga pala ang mga pagkain na hindi nawawala palagi sa mga Germans, ang tinapay. Iba't ibang klase ng tinapay at syempre, masarap siya pag may kape. Andito na nga tayo sa lugar kung saan nakatayo ang Weihnachtsmarkt. Kaya tara, ikutin muna natin kung ano ang meron dito. Kung mapapansin nyo, sa lugar na ito ay wala pang mga tao at wala pang makukulay na ilaw. Pero huwag kayong mainip kasi mamayang gabi, babalik kami dito at ipapakita namin sa inyo kung ano ang itsura ng Weihnachtsmarkt or Christmas Market tuwing gabi. Tinitiyak ko sa inyo na mag-i-enjoy kayo sa inyong makikita. Pumasok nga pala kami sa parang shopping mall para humanap ng makakainan. At buti na lang, meron silang food court dito. Sobrang namiss ko nga ang Indian food, kaya Indian food na rin ang kinain ko. Pagkatapos nga namin kumain, ay naglakad na kami papuntang hotel upang makapagpahinga
para mamayang gabi ay ready gumala para sa Binax Market. Ito nga pala ang itsura ng kwarto ng hotel na tinuluyan namin. Maganda at sulit pala ang kwarto ng hotel. Maliit lang siya kasi syempre maliit lang din binayad namin. Syempre guys, dito sa Germany o kahit sa anumang bansa, kailangan nating timbangin ang bawat ginagastos natin. Amazing! Totoo naman, di ba? At yun naman dapat talaga ang ating dapat gawin. Nang ibang bansa tayo kasi nakukulangan tayo sa ating kinikita sa bansa natin at may kanya-kanya tayong pangarap na gustong abutin, at ang isa sa pinaka-common na reason ng pag-abroad natin ay ang mag-ipon. Kaya yan ang ating wag na wag kalimutan. Oo, kailangan natin minsan mag-aliw-aliw, magbakasyon, magpakasaya. Pero, pagdating ng panahon, pag uwi mo ng Pinas, isa lang itatanong mo sa sarili mo. Nagtagumpay ka ba o nakamit mo ba ang pangarap mo bago ka umalis ng Pinas? Lahat tayo ay may iba't ibang pangarap at iba't ibang plano. Sana po bawat isa sa atin ay magtagumpay at makamit natin ang ating mga pinapangarap. Nagpahinga muna kami ng konti kasi sobrang nakakapagod rin yung pag-ikot-ikot, at para mamaya ready na para sa Binax Market. So guys, welcome to Stuttgart Binax Market. Wow! Napansin ko nga ang kaibahan ng lugar na ito kaninang umaga at ngayong gabi. Kung kaninang umaga ay kukunti pa lang ang tao dito at halos hindi pa o wala pang ilaw, sa gabi nga ay sobrang ganda nito dahil sa mga makukulay na ilaw at sa mga taong bumisita dito. Napakaganda nga ng selebrasyon dito ng Christmas. Nagiging makulay ang lugar dahil sa mga nagniningingang ilaw, at lalong ito nabibigyan ng buhay dahil sa dami ng tao na nagsipuntahan dito. Kaya tara guys, ikutin muna natin ang lugar para makita natin kung gaano ba talaga kaganda ang buong Binax Market dito sa Stuttgart. Napansin ko rin na sobrang kakaiba ang ambience dito. Dahil sa iba't ibang makukulay na display, lalong-lalo na mapapansin mo talaga ang excitement ng mga tao na bumisita dito. At mapapansin mo talaga sa bawat isa na satisfied sila sa event na ito. Maging ako rin ay masasabi ko talaga na sulit ang pagpunta namin dito.
Sa bawat gilid pala ng kalsada ay may mapapansin kayong mga tindahan. Bawat tindahan ay nagtataglay ng iba't ibang kukulay at nagagandahang disenyo. Kaya ramdam na ramdam mo talaga ang Pasko. Siyempre, hindi na rin kami nagpahuli na sumakay sa Ferris wheel. Sa naaalala ko, ay elementary pa ako noon ng last nasakay ko sa Ferris wheel. Kaya sinubukan ko ulit sumakay. Pagkatapos nga namin maglakad-lakad at mag-enjoy, ay humanap na kami ng aming makakainan. At dahil ang isda ay isa sa ating paboritong pagkain, lalo na pag inihaw, kaya doon na rin namin piniling kumain kung saan merong isdang iniihaw. Napakasarap pala ng isda, manamis-namis siya at hindi masyadong malangsa. Dito na pala nagtatapos ang video na ito. Sana nag-enjoy kayo at maligayang Pasko sa ating lahat.